Si Diana Dominguez ay isang simpleng dalaga na ang tanging pangarap ay mapalaya ang kanyang kababata at kasintahang si Alex Castro na maling nakaakusahan ng isang krimen sa probinsya. Sa kanyang desperasyon, lumapit siya sa tanyag, mayaman at kinatatakutang abogado sa Makati, si Attorney Rafael Elias Santillan na kilala sa bansag na The Shark dahil sa kanyang walang awang pag-isa sa korte. Ngunit ang tulong ni Rafael may mabigat na kapalit. Hindi perang hinihingi nito kundi ang kalayaan ni Diana. Isang kontrata ang nilatag ni Rafael. Mapapalaya niya si Alex kapalit ng pagpapakasal ni Diana sa kanya. Sa loob ng isang gintong hawla namuhay si Diana bilang asawa ng lalaking tila walang puso. Punong-puno ng puot at paghihiganti ang kanyang dibdib habang si Rafael nananatiling misteryoso at mapangangkin. Ngunit sa kanila ng kanilang banggaan, unti-unting nabunyag ang lihim ng nakaraan. Hindi pala estranghero si Rafael, siya ang batang lalaking niligtas ni Diana nang bata pa sila at ang kanyang bawat mabalasik na hakbang ay paraan pala niya upang protektahan si Diana mula sa mas malaking panganib. Nang makalabas si Alex sa kulungan, naging masalimuot ang labanan ng puso at prinsipyo. Naharap muli sila sa panganib. Anay mula sa mga tunay na kriminal sa sariling obsesyon ni Alex. Sa huli, ibinuwis ni Rafael ang kanyang buhay upang iligtas si Diana. Isang sakripisyong nagpaguho sa pader ng galit sa puso ng dalaga. Ang The Attorney's Prize sa isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang pilit na transaksyon. Dumaan sa amoy ng pagsubok at nagtapos sa isang malayang pagpili. Pinatunayan ang pinakamahalagang katarungan ay hindi nakamit siya sa loob ng korte kundi sa loob ng pusong marunong magpatawad at tunay na magmahal. Sinasabing sa mundo ng batas lahat may kaukulang halaga, bawat pirma may timbang at bawat kalayaan may kapalit. Ngunit paano kung ang mismong katarungang iyong hinahangad ay may presyong hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman? Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang kwentong magdadala sa atin sa pagitan ng pag-ibig at sakripisyo, ng galit at pagpapatawad. Tunghayan natin ang buhay ni Diana, isang babaeng sumugal sa gitna ng desperasyon at ni Attorney Rafael Santillan, ang lalaking naging halimaw sa paningin ng marami para lamang maging tahanan sa puso ng iisa. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang bagong kwento na puno ng aral na papupulot, ang kwento ng The Attorney's Prize, ang halaga ng katarungan. Handa na ba kayong malaman kung hanggang saan ang kayang itaya ng isang tao para sa pag-ibig? Simulan na natin ang unang kabanata. Ang gabi sa Batangas madalas na payapa. Ang tangi mong maririnig ay ang marahang pagkampas ng alon sa pampang at ang malayong tawanan ng mga turista. Yon ang gabing pinagdiriwang ni Dayanara Marie Dominguez at Alex Castro ang kanilang ikatlong anibersaryo bilang magkasintahan. Simple ang pangarap ni Diana, ang makapagtapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya, at balang araw makabuo ng sariling tahanan kasama si Alex. Diana, mahal, dito ka lang sa cottage. May nakalimutan lang ako sa kotse, sandali lang talaga to. Nakangiting bili ni Alex sa kanya. Hinaplos pa ng lalaki sa kanyang pisngi, isang haplos na puno ng pagmamahal at pangako. Huwag kang magtagal, Alex. Natatakot ako kapag wala ka. Biro ni Diana, bagamat may kakaibang kabang biglang sumagi sa kanyang dibdib. Pangako, hindi kita iiwan? Sagot ni Alex bago to tuluyang tumalikod. Ngunit lumipas ang 10, 2, hanggang 30 minuto, hindi mapakali si Diana. Ang kaninang kaba ay naging tunay na takot. Kinuha niya ang kanyang shawl at lumabas ng cottage. Sinubukan niyang tawagan si Alex ngunit cannot be reached ang kanyang nobyo. Naglakad siya patungo sa parking area, ngunit sa isang madilim na bahagi ng resort, isang eskinita na tila nilamon na ng dilim, may narinig siyang kalansing ng bote at mga boses na tila lang gagaling sa kailaliman ng lupa. Miss, saan ang punta mo? Ang ganda naman ng suot mo parang pang date. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. 3 lalaki ang lumitaw mula sa anino. Ang kanilang mga mata dilat, namumula at may kakaibang kinang na tila ba hindi na tao na nasa harap ni Diana. Amoy na amoy ang hininga
Nilanghalo ng alak at isang kemikal na hindi niya matukoy ang amoy ng pinagbabawal na gamot. Paraan po, may hinihintay lang ako, panginginig na sabi ni Diana. Sinubukan niyang umiwas, ngunit hinarang siya ng isa. Huwag ka nang humanap pa ng iba, nandito naman kami, sabi ng lalaki sabay hablot sa kanyang braso. Bitawan niyo ko. Tulong! Saklolo! Sigaw ni Diana sa buong lakas niya. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa kanyang muka na nagpabagsak sa kanya sa simento. Nalasan niyang dugo sa kanyang labi. Ang kanyang damit sinimulang hilahin ng mga hayop na nasa harapan niya. Hayop kayo? Tulong! Diana! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kadaliman. Si Alex. Dumating si Alex na may hawak na piraso ng kahoy. Walang pag-aalinlangan itong hinataw ang lalaking nakapatong kay Diana. Nagsimula ang isang madugong kaguluhan, 3 laban sa 1. Ngunit ang galit ni Alex ay mas matindi kaysa sa takot niya. Huwag niyo siyang hahawakan. Papatayin ko kayo. Ungol ni Alex habang nakikipagpalitan ng suntok. Sa gitna ng pakikipagbuno ang isa sa mga lalaki, naglabas ng patalim. Papakitaan kita ng langit. Gago? Nagsisigaw si Diana. Alex, may kutsilyo siya. Alex, mag-ingat ka. Nagpambuno ang dalawa sa lupa. Sa dilim, hindi na malaman ni Diana kung sinong nasusugatan. Narinig niya isang malalim na ungol, isang tunog na tila hiningang pilit na kumakawala. Pagkatapos ay katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Alex, ang kanyang mga kamay, ang kanyang kamiseta, basang-basa ng malapot at mainit na likido. Sa paanan niya ang isa sa mga lalaki hindi na gumagalaw. Nakabaon ang sarili nitong kutsilyo sa dibdib nito. Ang dalawa pang kasamahan mabilis na nagtatakbo papalayo sa takot. Alex, bulong ni Diana. Lumapit siya at niyakap ang nobyo, ngunit naramdaman niya ang panginginig ni Alex. Diana, hindi ko sinasadya. Pinagtanggol lang kita, hindi ko sinasadyang mapatay siya. Hikbi ni Alex. Tuloy nang gumuho ang kanyang katatagan. Kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagdating ng mga ilaw ng pulisya. Ang asul at pulang ilaw tumama sa mukha ni Diana. Hudyat ng buhay na pinapangarap nila, tuluyan ang naglaho sa loob ng isang gabi. Ang gabing yon na naging metsa ng kanilang kalbaryo. Ang gabing yon ang huling gabi na mahahawakan niya ang kamay ni Alex nang walang rehas na nakapagitan. Isang linggo, matapos ang malagim na gabi sa Batangas, tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Diana. Ang bawat gabi niya binubuo ng mga panaginip tungkol sa dugoang kamay ni Alex at ang tunog ng pagsasara ng rehas. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob na isang nagtataasang building sa Makati, iba ang ihip ng hangin. Attorney Santillan, the board is waiting for you. Wika ni Margareta, ang kanyang masunurin ngunit mataring na sekretary. Di man lang nagangat ng tingin si Rafael. Patuloy siya sa pagpirma sa mga dokumento. Ang kanyang mamahaling fountain pen, mabilis na humahagibis sa papel. Si Attorney Rafael alias Santillan ay hindi lang basta abogado. Siya ang tinaguriang The Shark. Kapag siyang humahawak ng kaso, asahan mo, tapos ng laban, bago pa man magsimula ang pagdinig. Gwapo, matangkad, at laging nakasuot ng tila bagong planchang suit na nagkakahalaga ng 6 na digit. Ngunit sa likod ng perpektong mukha ay ang pusong tila ba gawa sa yelo. Tell them to wait. My time is more expensive than their stocks. Malamig niyang sagot. Samantala, sa labas ng gusali, kanina pa nakatayo si Diana. Hawak niya isang lumang folder na naglalaman ng mga detalye ng kaso ni Alex. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado na labas-masok sa gusali dahil sa kanyang kupas na maong at simpleng t-shirt. Miss, bawal pong tumambay dito, sita sa kanya ng guard. Kuya, please, kailangan ko lang makausap si Attorney Santillan. Siya lang makakatulong sa nobyo ko. Pagsasama mo ni Diana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang glass door ng lobby. Lumabas si Rafael kasama ng kanyang mga bodyguards. Ang aura niya tila ba nagpapabagal sa paligid. Agad humarang si Diana kahit pa'y tinulak siya na isa sa mga security. Attorney Santillan, sandali lang po, sigaw ni Diana habang pilit bumabangon mula sa pagkakasubsob sa semento. Tumigil si Rafael, hindi dahil naaawa siya kundi dahil nayabangan siya sa lakas ng loob ng babae na nasa harap niya. Lumingon siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata
Tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Diana. Sino ka? Maikli niyang tanong. Ako po si Diana Dominguez, ang nobyo ko po. Nakulong siya dahil pinagtanggol niya ako. Wala kaming pera, attorney, pero gagawin kong lahat. Mabayaran ko lang kayo. Parang awa niyo na iligtas ninyo si Alex. Umiiyak na sabi ni Diana habang iniaabot ang folder. Tinignan ni Rafael ang folder. Pagkatapos tumingin siya kay Diana na may halong pang-uuyam. Do you know how much I charge per hour, Miss Dominguez? Ang suot mong sapatos hindi sapat kahit sa 5 minutong konsultasyon sa akin. Justice is a luxury. If you're poor, you're guilty. That is how the world works. Sabi ni Rafael sabay talikod. Wala kayong puso. Tao rin siya, inosente si Alex. Sigaw ni Diana habang papalayo ang sasakyan ni Rafael. Pumasok si Rafael sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa man to umandar, muli niyang tinignan sa side mirror ang babaeng nakaluhod sa ulan. Pilit pinupulot ang mga nagkalat na papel mula sa folder. May kung anong kurot siyang naramdaman, isang bagay na matagal niya nang ibinaon mula nang maging tanyag siyang abogado. Margareta? Tawag niya sa intercom. Yes, sir. Find out everything about that girl and the guy she's crying for. I want a full report on my desk tomorrow morning. Hindi alam ni Diana, ngunit ang kanyang paghihirap simula pa lamang. Dahil si Rafael alias Santillan, di nagbibigay ng tulong ng walang kapalit at ang hihingi nito higit pa sa kayang ibigay na isang babaeng nagmamahal. 3 araw ang nakalipas mula nang huling magmakaawa si Diana sa tapat ng opisina ni Rafael. Sa loob ng 3 araw na yon, lalo naging impyerno ang buhay niya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Manuel Lopez, ang kaibigan ni Alex. Diana, kailangan nating gumawa ng paraan. Binugbog si Alex sa loob. Pinagtutulungan siya ng mga tauhan ng pamilya nung napatay niya. Kung di siya makakalabas o maililipat ng selda, baka di na siya umabot pa sa hearing. Balita ni Manuel na tila bombang sumabog sa pandinig ni Diana. Wala nang pagpipilian si Diana. Bumalik siya ng Santillan Law Firm, ngunit sa pagkakataong to, hindi siya hinarang ni Margareta. Sa halip, initian siya nito ng may kahulugan. Attorney Santillan is expecting you, Miss Dominguez. Come in, wika ng secretary. Pagpasok ni Diana sa opisina, bumungad sa kanyang amoy ng mamahaling leather at sigarilyo. Nakatayo si Rafael sa halap ng malaking salaming bintana, nakatanaw sa mga nagtataas ang gusali ng Maynila. I heard your boyfriend is having a hard time inside. Bungad ni Rafael ng di lumilingon. The victim's father is a powerful man. He wants Alex Castro dead before the trial even starts. Napakagulhol si Diana. Parang awa niyo na, attorney. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ko rito kahit walang sahod. Maglilinis ako ng banyo, magiging utusan ninyo. Iligtas niyo lang si Alex. Dahan-dahang humarap si Rafael. May hawak siyang isang folder. Ang kontratang magpapabago sa buhay ni Diana. I don't need a cleaner, Diana. I have people for that. And I don't need money because you wouldn't have any. Malamig niyang sabi habang lumalapit sa dalaga. Huminto siya na ilang pulgada lamang ang layo sa mukha ni Diana. But I need something else. Something that only you can give? Ano po yun? Nanginginig na tanong ni Diana. Nilapag ni Rafael ang folder sa lamesa. My grandfather is dying. His last wish was to see me married. He wants an heir to the Santillan estate, but I don't have time for dating or love. I need a wife who will obey me. A wife who will stay by my side for as long as I need her. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Po, pero may nobyo po ako. Mahal ko si Alex. Then, watch him die. Simpleng sagot ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang coat at takmang aalis. If you sign that marriage contract, Alex Castro will be moved to a safe house tonight. Tomorrow, I will file the manifestation that will prove he acted in self-defense. In 1 month, he will be a free man. At anong kapalit? Halos pabalong na tanong ni Diana habang umaagos ang luha. Your name, your freedom. You will be Mrs. Diana Santillan. You will live in my house, you will follow my rules, and you will never see Alex Castro again. Hindi mo siya po pwedeng lapitan o kausapin habang asawa kita. Nawindang si Diana. Ito na ang sinasabi ng kanyang konsensya, ang kalayaan ni Alex kapalit ng sariling pagkakabilanggo sa isang kasal na wala namang pag-ibig. Bakit ako? Maraming babae dyan na mas maganda at mas mayaman na magkakandara pa sa inyo, sigaw ni Diana.
Sandaling natigilan si Rafael. Tiningnan niya ang mga mata ni Diana, ang mga matang puno ng katapatan at tapang. Isang bagay na hindi niya nakita sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Because you are desperate enough to be loyal, sagot ni Rafael. So, what's it going to be, Diana? A wedding ring or a funeral wreath for Alex? Nanginginig ang kamay na kinuha ni Diana ang ballpen. Bawat letrang sinusulat niya sa kontrata ay tila ba saksak sa kanyang puso. Sa pagpirma niya, alam niyang pinapatay niya ang pangarap nila ni Alex. Ngunit ito lang ang tanging paraan para manatiling buhay ang lalaking mahal niya. Good choice, Mrs. Santillan. Nakangising sabi ni Rafael habang kinukuha ang pirmadong papel. Welcome to your new life and your new person. Ang amoy ng lupa at mamasamasang semento ng kulungan tila sumasakal kay Diana habang naglalakad siya patungo sa visiting area. Hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit kung saan nakatayo ang kopya ng pinirmahan niyang kasunduan kay Attorney Rafael Elias Santillan. Nang lumabas si Alex mula sa selda, halos hindi na siya makilala ni Diana. May pasa ito sa kaliwang mata, putok ang labi at tila ba nang hina ang katawan. Ngunit nang makita siya nito, sumila yung isang pagod pero tapat ng ngiti. Diana, mahal ko? Bulong ni Alex habang nakadikit ang palad sa makapal na salamin. Sabi ng guard, ililipat daw ako ng selda ngayong gabi. Ligtas na raw ako, ikaw ba ang gumawa nito? Nakahanap ka ba ng tulong? Napipikit ng mariin si Diana. Bawat salita ni Alex ay tila patalim na bumabaon sa kanyang dibdib. Oo, Alex, iniligtas kita. Pero kapalit nun ang pagkawala ko sa buhay mo. Alex, makinig ka. Panimula ni Diana, pilit pinatatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Huwag ka nang magtanong kung paano ang mahalaga. Lalabas ka na rito sa susunod na buwan. Magiging malaya ka na. Salamat, Diana. Paglabas ko rito, magpapakasal na tayo. Magtatrabaho ko ng doble, hindi na kita iiwan. Huwag, Alex. Tama na. Putol ni Diana sa kanya. Ang lamig ng boses niya, tila yelong nagpatigil sa katawaan ni Alex. Hindi na tayo magpapakasal dahil ayoko na. Natigilan si Alex. Ang kanyang ngiti dahan-dahang naglaho, napalitan ng kalituhan at sakit. Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibigo. Pagod na ako, Alex. Pagod na ako magsakripisyo. Pagod na ako maghintay sa taong nakapatay. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Gusto ko ng lalaking mayaman, lalaking kayang ibigay sa akin lahat ng di ako nilalagay sa panganib. Pagsasinungaling ni Diana. Ang bawat salita ay laso na kailangan niyang ilawa. Hindi ikaw yan, Diana. Kilala kita, mahal mo ako. Sigaw ni Alex, kinalampag ang salamin. Anong nangyari? Pinilit ka ba nila? Pinagbantaan ka ba? Walang nagpilit sa akin, Alex. Natauhan lang ako. Tumayo na si Diana para tapusin ang paghihirap nilang dalawa. Huwag mo na akong hahanapin pa paglabas mo. Kalimutan mong naging bahagi ako ng buhay mo. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Diana, bumalik ka rito. Mahal, huwag mo naman akong iwan ng ganito. Ang sigaw ni Alex ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog ng lalaking nawala ng mundo. Paglabas ni Rihanna sa gate ng kulungan, napasandal siya sa pader at doon na bumuhos lahat ng luhang pinigilan niya. Napahagulhol siya, halos mawala ng hininga sa tindi ng sakit. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang binti nito at lumitaw ang malamig na mukha ni Rafael. Stop crying, Diana. You look pathetic. Sabi ni Rafael, pagkabad may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na makita ang kalagayan ng babae. You did what you had to do. Now get in. We have a schedule with the civil registrar. Sumakay si Diana sa sasakyan nang di tumitingin kay Rafael. Wala na siyang nararamdaman. Tila namatay na rin ang kanyang puso kasabay ng pagtalikod niya kay Alex. Remember the rules, Diana. Paalala ni Rafael habang pinapatakbo ang sasakyan. Starting today, you are mine. Every breath, every thought, every inch of you belongs to me. I don't share what's mine, especially not with a convict. Di sumagot si Diana. Tumingin lamang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng paglayo ng kulungan, ang lugar kung saan iniwan niya ang kanyang puso, kapalit ng kaligtasan ng taong kanyang pinakamamahal.
Pagkatapos ng mabilis at malamig na seremonya sa harap ng Wes, di na hinayaan ni Rafael na makabalik pa si Diana sa kanilang maliit na paupahan. Diretso silang nagtungo sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Huminto ang sasakyan sa tapat na isang dambuhalang mansyon na gawa sa salamin at puting bato. Baba na, maikling utos ni Rafael. Pumasok si Diana sa loob ng bahay na tila isang ligaw na pusa. Napakaganda ng paligid. Mga chandelier na gawa sa kristal, mga mamahaling painting at sahig na kasing kinang ng salamin. Ngunit para kay Diana, mas malamig pa ang bahay na ito kaysa selda ni Alex. Attorney Santillan, nakahanda na po ang hapunan? Bati ni Margareta na naghihintay sa lobby. Lumingon to kay Diana, di napigilang mapataas ang kilay. At nakahanda na rin po ang silid para sa bisita ninyo? She's not a guest, Margareta. She is my wife. Treat her with respect she deserves or you're fired. Banta ni Rafael na ikinagulat ng sekretary. Nang makaalis si Margareta, hinarap ni Rafael si Diana. Dito ka titira. May mga katulong na susunod sa bawat utos mo pero tandaan mo, Diana, huwag kang lalabas ng gate nang wala ang mga bodyguards ko at hindi ka gagamit ng telepono nang di ko alam. Bakit kailangan ganito, Rafael? Tanong ni Diana. Ang kanyang boses puno ng pagod. Pinirmahan ko ng kontrata. Akin ang lahat ng gusto mo. Bakit kailangan ikulong mo pa ako? Lumapit si Rafael. Hinawakan ang buhok ni Diana. Dahan-dahang nilagay ang isang hebla nito sa likod ng kanyang tenga. Dahil ang mga taong desperado, madaling tumakas. At di ako papayag na masira ang plano ko dahil lang sa pangungulila mo sa nobyo mong kriminal. Huwag mo siyang tawaging kriminal, sigaw ni Diana. Isang malakas na kalabog ang umalingaw nang isandal ni Rafael sa Diana sa pader. Malapit na malapit ang kanilang mga muka. Ramdam ni Diana ang mainit na hininga ni Rafael na amoy mint at alak. Listen to me, Mrs. Santillan. Pagdidiin ni Rafael sa apelido nito. From now on, the name Alex Castro is forbidden in this house. Kung gusto mo siyang manatiling ligtas at makalaya sa sunod na buwan, matuto kang sumunod. I am your husband now. I own you. Nanlaban ang mga mata ni Diana. Maaari mong makuha ang pangalan ko, ang oras ko at ang katawan ko, pero hindi mo makukuha ang puso ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. I don't need your heart, Diana. I only need your presence. Now, go upstairs and change. We're having dinner. Nang makaakyat si Diana, naiwan si Rafael sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jason, ang kanyang tauhan sa labas. Kamusta ang lagay ni Castro? Tanong ni Rafael. Nakalipat na siya sa safe house, sir. Pero laging tinatawag ang pangalan ni Diana. Mukhang nababaliw na siya sa loob. Ulat ni Jason. Hayaan mo siyang mabaliw. Siguraduhin mo lang na walang makakalapit sa kanya. At siguraduhin mong walang balitang makakarating kay Diana tungkol sa kanya. Binabana ni Rafael ang telepono. Tumingin siya sa itaas kung saan naroon ang silid ni Diana. Alam niya nagsisimula pa lamang ang laro. Akala ni Diana siya ang biktima, ngunit hindi niya alam na si Rafael ay mas malalim pang dahilan kung bakit siya ang pinili nito. Isang lihim na nakaugat sa nakaraan na hindi na kayang harapin pa ng abogado. Ang gabi sa mansyon ng mga Santillan, kasing tahimik na isang sementeryo. Matapos sa isang hapunan na puno ng tensyon at walang imikan, napilitan si Diana na pumasok sa master's bedroom. Ito ang silid na magiging saksi sa kanyang bagong bilanggo. Nakaupo si Diana sa gilid ng malambot na kama, suot ng isang itim na silk nightgown na iniwan ni Margareta para sa kanya. Labis ang kaba niya. Naririnig niya ang dagasdas ng tubig mula sa banyo. Si Rafael, naliligo. Dahan-dahan, kinapkap ni Diana ang kanyang unan. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit na gusot at tila basang-basa na litrato. Larawan nila ni Alex nung huling birthday niya. Masaya silang nakangiti, walang kamuwang-muwang sa madilim na tadhanang naghihintay. Alex, patawarin mo ko. Bulong ni Diana habang hinahaplos ang muka sa nobyo sa litrato. Ginagawa ko to para sa'yo, para mabuhay ka lang. Ayos na ako kahit na mamatay na ako sa lungkot dito. Biglang bumukas ang pinto ng banyo.
Mabilis sinilid ni Diana ang litrato sa ilalim ng unan at nagkunwaring nag-aayos ng kumot. Lumabas si Rafael na tayong puting tuwalya lamang ang nakabalot sa bewang. Ang kanyang matipunong dibdib ay basa pa ng tubig at ang kanyang buhok magulo ngunit mas lalo pang nagpadagdag sa kanyang mapanganib na karisma. Huminto siya sa harap ni Diana. Anong tinatago mo? Malamig na tanong ni Rafael. Napansin niya ang mabilis na pagkilos ng mga kamay ng dalaga. Wala. Inaayos ko lang higaan ko. Iwas tingin na sagot ni Diana. Di naniwala si Rafael. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya si Diana ng bahagya at inablot ang unan. Doon tumambad ang maliit na litrato. Nagdilim ang paningin ni Rafael. Kinuha niyang larawan at tiningnan to ng may halong buod. I told you, Diana, no more Alex Castro in this house. Did I not make myself clear? Ibigay mo sa akin yan. Yan na lang natitira sa akin. Sigaw ni Diana habang pilit na inaagaw ang litrato. Ngunit mas matangkad si Rafael. Tinaas niya ang kamay at sa harap mismo ni Diana, dahan-dahan niyang pinunit ang litrato sa gitna. Pagkatapos sa apat, hanggang maging maliliit na piraso na lamang ito. Hayop ka? Wala kang puso. Napahagulhol si Diana at sinimulang saktan si Rafael. Pinagsusuntok niya ang dibdib nito, kinalmot ang balikat at ibinuhos lahat ng galit na nararamdaman. Hinayaan lang siya ni Rafael. Hindi siya gumalaw hanggang sumapagod si Diana at manghina ang mga tuhod nito. Sinalo siya ni Rafael bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig. Cry all you want, Diana. Saktan mo ko kung gusto mo. Bulong ni Rafael sa kanyang tenga habang mahigpit siyang yakap. Pero hindi ko papayagan na may ibang lalaki sa isip mo habang suot mong singsing ko. You are a Santillan now. Act like one. Binuhat ni Rafael si Diana at maingat na inihiga sa kama. Akala ni Diana kukunin na nito ang kanyang karapatan bilang asawa. Ngunit laking gulat niya nang kumuha lang si Rafael na isa pang unan at tumiga sa kabilang panig ng kama, malayo sa kanya. Matulog ka na. May pupuntahan tayong charity event bukas. I need you to look perfect. Sabi ni Rafael sabay patay ng ilaw. Sa dilim, ramdam ni Diana ang malaking espasyo sa pagitan nila sa kama. Isang espasyo na tila isang bangin na hinding-hindi matatawid. Habang umiiyak ng tahimik, isang tanong ang pumasok sa isip ni Diana. Bakit parang mas nasasaktan si Rafael tuwing nakikita siyang nasasaktan? May tinatago ba itong lihim sa likod ng kanyang pagiging malupit? Ang Grand Ballroom na isang tanyag na hotel sa Makati, punong-puno ng mga kumukutitap na bombilya at amoy ng mamahaling pabango. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael suot ang kanyang midnight blue tuxedo. Mukhang isang hari na handang sakupin ng mundo. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ay ang babaeng nasa bisig niya. Si Diana ay tila isang diwata sa kanyang emerald green silk gown napit sa kanyang katawan. Maingat na inayusan ni Margareta ang kanyang buhok at nilagyan ng simpleng make-up na nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Ngunit sa likod ng kanyang matatamis na ngiti para sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Ngumiti ka, Diana. Isipin mo lang na ito ay para sa kalayaan ni Alex. Bulong ni Rafael habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bewang. Ginagawa ko naman, di ba? Mahinang sagot ni Diana. Di tumitingin sa kanya. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap sa matataas na opisyal at kliyente, naiwan si Diana sa isang sulok para kumuha ng maiinom. Doon siya nilapitan na isang lalaking may mapanganib ng ngiti, si Attorney Jason Valderrama, ang mortal na karibal ni Rafael. Mrs. Santillan, I presume. Bati ni Jason, sabay halik sa likod ng kamay ni Diana. Hindi ko akalaing isang tulad ni Rafael makakahanap ng ganito kagandang asawa sa loob lamang ng isang linggo? Sino ka? Tanong ni Diana. Hindi ko kalain. Tanong ni Diana. Kinakabahan sa titig ng lalaki. I'm Jason, isang kaibigan. O sabihin natin ang tayong nakakaalam ng tunay na kulay ng asawa mo. Bulong ni Jason. Lumapit siya ng sapat para tayong si Diana lang ang makarinig. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili niya, Diana? Sa dinami-rami ng babae, bakit ang isang simpleng probinsyana na may nobyong nakulong? Napatitig si Diana sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ng mahina si Jason.
Akala mo ba aksidente lang pagkakahuli kay Alex Castro? Akala mo ba tadhana lang na lumapit ka sa kanya? Si Rafael, siya ang umahawak sa mga koneksyon ng pamilya ng lalaking napatay ni Alex. He could have ended that case in a day without marrying you, but he didn't. Nalamig ang buong katawan ni Diana. Anong sabi mo? He manipulated the situation, Diana. Pinatagal niya ang paglipat kay Alex sa safe house para matakot ka. He wanted you so bad that he used your boyfriend's life as a bait. Niloko ka niya para mapilitan kang pakasalan siya. Bago pa man makasagot si Diana, naramdaman niya ang isang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Si Rafael. Jason, I didn't know you were invited. Malamig na sabi ni Rafael. Ang kanyang panga ay nakatigas sa galit. Just congratulating your bride, Rafael. She's interesting. Nakangising sagot na Jason bago tuluyang umalis. Hinarap ni Diana si Rafael. Ang kanyang mga mata, puno ng bagong uri ng galit. Totoo ba? Totoo ba na kaya mo namang tulungan si Alex nang di ako pinapakasalan? Na pinatagal mo ang lahat para lang sumuko ako sa'yo? Di sumagot si Rafael. Tumingin lang siya ng diretsyo sa mga mata ni Diana. Isang pag-amin na hindi kailangan ng salita. Isa kang halimaw, Rafael. Sigaw ni Diana, sapat na para mapalingon ang ilang bisita. Ginamit mong buhay ni Alex para makuha ko? Umuwi na tayo. Utos ni Rafael. Hinila siya ni Diana palabas ng ballroom kahit napilitong nagpupumiglas. Sa loob naman ng sasakyan na mayani ang isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa isip pa ni Diana, isang plano ang nabuo. Kung nakuha siya ni Rafael sa pamamagitan ng panlilinlang, gagawin niyang lahat para sirain ang mundo na ipinagmamalaki nito. Pagdating sa mansyon mula sa ball, di na naghintay si Diana na pagbuksan siya ni Rafael ng pinto. Padabog siyang pumasok at dire-diretsong umakyat sa kanilang silid, ngunit tinarang siya ni Rafael sa itaas ng hagdan. Diana, stop this child's play. Jason is a liar. He wants to destroy me and he's using you to do it. Galit na sigaw ni Rafael. Humarap si Diana, ang kanyang mga mata di na nagbabaga. Bakit, Rafael? Kasing liar mo ba siya? Sabihin mo sa akin ang diretso sa mata kung wala bang marriage contract na to, ililigtas mo ba si Alex? Kung hindi ba ako sumuko sa'yo, hahayaan mo ba siyang mamatay sa loob? Di nakasagot si Rafael. Ang katahimikan nito ang naging kumpirmasyon ni Diana. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ginamit mong batas para makuha ang gusto mo. Well, attorney, ako naman ang gagamit ng pangalan mo. Kinabukasan, imbes na magmukmok sa silid, nagbihis sa Diana ng isang mamahaling puting dress. Tinawagan niya si Margareta at nag-utos na ihanda ang sasakyan. Nagtungo siya sa opisina ni Rafael, ngunit hindi para magmakaawa, kundi para mambulabog. Sa gitna ng isang mahalagang meeting ni Rafael kasamang kanyang pinakamalaking kliyente, biglang pumasok si Diana. Darling, nakalimutan mong baon mo. Malakas na sabi ni Diana sabay lapag na isang supot ng fast food sa gitna ng lamesang puno ng mga blueprint at kontrata. At saka kailangan ko ng credit card mo. Magsha-shopping ako kasama si Jason. Alam mo na, kailangan ko ng bagong gown para sa susunod nating event. Namutla ang mga kliyente ni Rafael. Si Rafael naman napahawak ng mahigpit sa kanyang ballpen hanggang sa mabali ito. Alam ni Diana ang kahinaan ni Rafael, ang kanyang reputasyon at ang kanyang matinding selos. Excuse us for a moment. Malamig na sabi ni Rafael sa kanyang mga kliyente bago hinila si Diana sa kanyang private office. Ano bang ginagawa mo, Diana? Are you trying to ruin me? Bakit, Rafael? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang maging asawa ng isang santilyan, I am just playing the part. Nakangiting sagot ni Diana, ngunit ang kanyang boses puno ng buot. At huwag kang mag-alala, hindi ko lang gagawin to. Tutulungan ako na Jason na makita si Alex at kapag nalaman ni Alex lahat ng ginawa mo, hindi kanya mapapatawad. Inawakan ni Rafael ang magkabilang balikat ni Diana. Halos mayanig ang buong katawan nito. Don't ever go near Jason again. He's dangerous, Diana. Hindi mo siya kilala. Mas dangerous ka, Rafael. Dahil ikaw ang nagnakaw sa akin ng buhay na dapat ay sama ni Alex. Binitawan siya ni Rafael. Ang kanyang ekspresyon na palitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Diana. Sakit. Ngunit mabilis tong naglaho. Fine. If you wanna play dirty, then let's play, sabi ni Rafael.
Simula ngayon wala ka ng access sa anumang pera at bawal kang lumabas ng mansyon hanggat di ko sinasabi. You want to be a bird in a cage? I will make sure the cage is locked from the outside. Gawin mo ang lahat, Rafael, pero tandaan mo to. Bawat araw na kinukulong mo ko, mas lalo kitang kinamumuhian. Nang lumabas si Diana, parehim siyang kumuha ng isang pirasong papel sa kanyang bag. Isang numerong binigay ni Jason sa kanya kagabi. Call me if you want to escape. Ang sabi nito. Di alam ni Diana na si Jason ay may mas malalim pang balak. Di lang si Rafael ang gusto nitong pabagsakin, kundi pati na rin ang sino mang mahalaga sa abogado at si Diana ang gagamitin niyang pain. 11:00 na ng gabi. Ang buong mansyon balot na ng katahimikan maliban sa marahang paghilik ng mga gwardya sa labas. Gamit ang kanyang cellphone na tinago niya sa ilalim ng kutsyon, nanginginig ang mga daliri ni Diana habang tinitipa ang numero ni Jason. Nakaalis na ako sa kwarto, Jason. Nasaan ka na? Pabulong na tanong ni Diana habang dahan-dahang bumababa sa bintana ng kanyang silid gamit ang pinagdugtong-dugtong na kumot. Nandito ako sa likod ng garden wall, Diana. Dalian mo. Dadalhin kita kay Alex ngayon din. Sagot ni Jason sa kabilang linya. Ang boses nito may halong kakaibang pananabik na di napansin ni Diana dahil sa kaba. Nang makalampas sa pader, mabilis na sumakay si Diana sa naghihintay na kulay abong sasakyan. Humarurot ito palayo sa Forbes Park. Salamat, Jason. Di ko alam kung paano kita mababayaran. Wika ni Diana habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Don't worry, Diana. Ang makitang nagdurusa si Rafael ay sapat ng kabayaran para sa akin. Nakangising sagot ni Jason. Ngunit laking gulat ni Diana nang imbes na sa safe house ni Alex sila magtungo, pumasok ang sasakyan sa isang abandonadong bodega sa pantalan ng Maynila. Nasaan tayo? Sabi mo dadalhin mo ako kay Alex. Bulyaw ni Diana, nagsisimula ng kabahan. Dadalhin nga kita sa kanya, sa kabilang buhay kung hindi susunod ang asawa mo. Biglang nagbago ang anyo ni Jason. Kinuha nito ang kanyang barel at itinutok sa sentido ni Diana. Bumaba ka. Sabi nitang kinaladkad ni Jason si Diana sa loob ng bodega. Doon nakatali at dugo ang nakandusay si Manuel Lopez, ang kaibigan ni Alex. Anong ginagawa mo? Akala ko ba tutulungan mo ko? Sigaw ni Diana habang pilit na nagpupumiglas. Ginamit lang kita, Diana. Alam kong ikaw lang kahinaan ni Rafael. Kapag nalaman niyang hawak kita, ibibigay niya sa akin lahat ng ebidensya laban sa mga ilegal na transaksyon ng pamilya Valderrama, paliwanag ni Jason habang tinataling muli ang mga kamay ni Diana. Kinuha ni Jason ang kanyang telepono, tinawagan si Rafael sa video call. Sa kabilang panig, sa loob ng mansyon, kagigising lang ni Rafael na mapansin niyang wala si Diana sa kama. Halos mabasag ang kanyang puso sa kaba na makita ang bukas na bintana. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Jason, hayop ka, nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Rafael nang makita ang dugong mukha ni Diana sa screen. Nandito siya sa akin, attorney. At kung gusto mo siyang makitang humihinga pa bukas, dalhin mo ang red folder sa akin sa loob ng 30 minuto. Mag-isa ka lang. Kung hindi, uunahin ko ang asawa mo bago ang lobby niyang si Alex. Nakasalukuyan ko na rin ipinapahanap. Huwag mong sasaktan si Diana. Darating ako. Boses ni Rafael na puno ng pait at pagsisisi. Binaba ni Jason ang telepono at tumingin kay Diana. Nakita mo yon? Mahal ka ng asawa mo, Diana. Handa siyang itaya ang kanyang lisensya at pangalan para lang sa'yo. Samantalang ang Alex mo wala siyang magagawa kundi ang mabulok sa takot. Napakagulhol si Diana. Sa sandaling yon napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Dahil sa kanyang galit at pagnanais na makaganti, nalailagay niya sa panganib hindi lang ang sarili niya, kundi pati rin ang lalaking sa kabila ng lahat ng panlilinlang ay siyang tunay na nagpoprotekta sa kanya. Ang abandonadong bodega sa pantalan ay tila isang malaking kabaong sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag nagmumula sa isang bombilya na pasulpot-sulpot ang kislap, nagbibigay ng nakapakanindig balahibong anyo sa anino ni Jason. 10 minutes left, Diana. Kung hindi darating ang asawa mo, baka ikaw na maging regalo ko sa kanya. Sa loob ng isang kahon, nakangising banta ni Jason habang nilalaro ang kanyang baril. Humihikbi si Diana. Ang kanyang mga kamay ay hapdi na dahil sa higpit ng pagkakatali ng nylon. Bakit mo ito ginagawa, Jason? Akala ko ba magkaibigan kayo ni Rafael? Kaibigan? Sa mundo ng batas, walang kaibigan. Meron lang biktima at manunulat ng kasaysayan.
At sa gabing to, ako ang susukat ng katapusan ni Rafael Santillan. Biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng bodega. Isang silueta ng lalaki ang lumitaw sa gitna ng usok at dilim. Si Rafael, mag-isa, walang bodyguard at hawak ang isang pulong folder. Ang kanyang suit gusot na at ang kanyang mga mata tila nagbabaga sa galit at pag-aalala. Nandito na ako, Jason. Pakawalan mo na siya. Malamig na utos ni Rafael. Ibigay mo muna ang folder. Yan ang susi para mapatunayan kung ang pamilya ko ang nagmamayari ng kalahati ng lupain sa Batangas na kinukuha ninyo. Sigaw ni Jason. Tinutok ang baril sa sentido ni Diana. Rafael, wag! Wag mong ibibigay. Gagamitin niya yan para manakit ng iba. Pagsusumamo ni Diana. Shut up! Sigaw ni Jason sabay sabunot kay Diana. Bitawan mo siya, asik ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila kulog na umaalingaw-ngaw sa buong bodega. Dahan-dahan niyang nilapag ang folder sa semento. Ayan ang folder. Kunin mo pero hayaan mo siyang makalapit sa akin. Sinipa na Jason ang folder patungo sa kanya habang hila-hila pa rin si Diana. Nang makuha niya ang folder, tinulak niya si Diana ng malakas. Nadapa si Diana sa semento at agad siyang dinaluhan ni Rafael. Diana, are you okay? Did he hurt you? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang kinakalag ang tali ni Diana. Sa sandaling yon, nakita ni Diana ang takot sa mga mata ni Rafael. Takot na mawala siya. Hindi ito mata ng isang shark, kundi mata ng isang lalaking nagmamahal. Rafael, sorry. Sorry sa lahat. Iyak ni Diana. Ngunit di pa tapos si Jason. Akala niya baga noon lang kadali ito. Alam ko ang laro mo, Rafael. Sa sandaling makalabas kayo rito, ipapakulong mo ko kaya mas mabuti. Tapusin na natin to rito. Tinutok ni Jason ang baril kay Rafael. Hindi, sigaw ni Diana. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Napapikit si Diana. Inaasahang mararamdaman ng sakit. Ngunit naramdaman niya ang pagbigat ng katawan ni Rafael sa kanyang ibabaw. Rafael? Bulong ni Diana. Dahan-dahang napahawak si Rafael sa kanyang tagiliran. Ang kanyang puting polo mabilis na nilamon ng matingkad na pula. Sinalo niya ang bala para kay Diana. Rafael, wag! Tulong! Sigaw ni Diana habang pilit tinatayo ang asawa. Bago pa makapagpaputok muli si Jason, dumating ang mga pulis na lihim na tinawagan ni Rafael bago siya pumasok. Sumuko si Jason na makitang wala na siyang takas. Nakaluhod si Diana sa simento. Ang ulo ni Rafael nasa kanyang kandungan. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ko iniligtas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Ngumiti ng bahagya si Rafael kahit pa namumutla na ang kanyang mga labi. Because I promised your father I would protect you, and because you are my wife, Diana, even if you hate me, you are mine to save. Huwag kang magsalita, please. Dumating na ang ambulansya? Habang sinasakay si Rafael sa stretcher, hawak-hawak ni Diana ang kamay nito. Sa sandaling yon, ang galit niya ay naglaho. Ang imahe ni Alex sa kanyang isipan tila lumabo, at ang tanging nananatili ay ang mukha ng lalaking handang mamatay para sa kanya. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang orasan na nagpapaalala kay Diana sa bawat segundong lumilipas. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Rafael, hawak ang kanyang kamay na malamig at may nakakabit na swero. Ligtas na si Rafael, ngunit malaki ang nawalang dugo sa kanya matapos saluhin ang balang para sana kay Diana. Bakit mo ba ito ginagawa, Rafael? Bulong ni Diana habang pinagmamasta ng maputlang mukha ng asawa. Dapat galit ako sa'yo. Dapat natutuwa ako na nagbabayad ka sa mga kasalanan mo. Pero bakit? Bakit ang sakit na makita kang ganito? Biglang bumukas ang pinto ng private room. Hindi si Margareta ang pumasok, kundi isang lalaking pamilyar ang tindig. Isang lalaking matagal niya nang hindi nakikita ng malapitan. Diana? Halos malaglag ang puso ni Diana. Alex? Si Alex Castro. Nakatayo to sa pintuan, suot ay isang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang mga pasa sa kanyang muka at ang kanyang mga mata nagninining sa tuwa at pananabik. Malaya na siya dahil sa huling dokumentong nilagdaan ni Rafael bagong insidente sa bodega, tuluyan nang na-dismiss ang kaso ni Alex. Malaya na ako, Diana. Tinupad ni Manuel ang sinabi mo. Sabi niya may tumulong sa akin na hindi nagpakilala pero alam kong ikaw yon. Alam kong hindi mo ako pinabayaan. Mabilis na lumapit si Alex at takmang yayakapin si Diana. Ngunit dahan-dahan na umatras si Diana. Napatingin siya kay Rafael na natutulog pa rin dahil sa sedatives.
Alex, paano kang nakapasok dito? Nanginig na tanong ni Diana. Hinanap kita sa mansyon ng mga Santillan, pero sinabi ng guarda nandito kayo. Bakit ka nandito, Diana? At bakit? Bakit kasama mo ang abogadong yan? Napatingin si Alex sa kama at napansin ang singsing sa daliri ni Diana. Bakit ka nandito? Diana, anong ibig sabihin nito? Bakit may singsing ka? Napahikbi si Diana. Alex, kailangan mong umalis. Hindi itong tamang oras? Hindi tamang oras? 5 buwan akong nagdusa sa loob. Araw-araw kitang iniisip at ngayon, sasabihin mo sa akin asawa ka lang ng lalaking to? Galit na sigaw ni Alex. Sapat na para magising si Rafael. Dahan-dahang minulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Kahit nanghihina, pilit siyang tumingin sa direksyon ni Alex. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So the convict is finally free. Mahinang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay paos. Ikaw, akbang susugurin ni Alex si Rafael ngunit humarang si Diana sa gitna. Alex, tama na, wag dito, sigaw ni Diana. Diana, halika na, sumama ka sa akin, magtatago tayo, iiwanan natin lahat ng to. Hindi mo kailangang manatili sa piling ng halimaw na to. Pagsusumamo ni Alex, nilad niya ang kanyang kamay kay Diana. Mahal mo ko, di ba? Ang sabi mo hihintayin mo ko. Tumingin si Diana kay Alex, ang lalaking minahal niya, mula pa ng bata sila. Ang lalaking naging pangarap niya. Pagkatapos tumingin siya kay Rafael. Ang lalaking nalinlang siya, ngunit handang mamatay para sa kanya at siyang dahilan kung bakit malaya na si Alex ngayon. Diana, tawag ni Rafael. Ang kanyang kamay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Diana. I promise you freedom after he's out. If you wanna go, go. I won't stop you anymore. The contract is void. Natigilan ang mundo ni Diana. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang kalayaan. Ang pagkakataong makasama ang tunay niyang mahal. Ngunit bakit parang di siya makaalis? Bakit parang nakabaon ang kanyang mga paa sa tabi ng kama ni Rafael? Diana, ano pang hinihintay mo? Tara na, giit ni Alex. Tumingin si Diana kay Alex. Pagkatapos, dahan-dahang tinanggal ang pagkakahawak ni Alex sa kanyang braso. Alex, hindi ako makakasama sa'yo. Ano? Bakit? Dahil hindi na akong Diana na iniwan mo sa kulungan? Umiiyak na sagot ni Diana. Maraming nangyari, Alex, at sa bawat gabing natatakot ako, sa bawat oras na akala ko'y katapusan ko na, si Rafael ang nandun. Niligtas niya ang buhay ko, Alex. Binuwis niya ang sarili niya para sa akin. Pero niloko ka niya. Ginamit niya ako para makuha ka, sigaw ni Alex. Alam ko, at habang buhay ko yung dadalhin. Pero hindi ko kayang iwan ang taong kasalukuyang nag-aagaw buhay dahil sa akin. Alex, magsimula ka ulit. Pero hindi na ako kasama sa simulaing yon. Napabitaw si Alex. Ang kanyang mga mata puro ng pait at kawalan ng pag-asa. Pinipili mo siya? Pinipili mong lalaking nagnakaw sa atin? Hindi ko siya pinipili dahil gusto ko, Alex. Pinipili ko siya dahil ito ang tama at dahil nararamdaman ko na kailangan niya ako. Pabalong na sagot ni Diana. Namaba si Alex ng kwarto na durog ang puso. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid. Lumapit si Diana kay Rafael at naupo sa tabi nito. Bakit di ka sumama sa kanya? Tanong ni Rafael. May luhang pabatak mula sa kanyang mga mata. Dahil asawa mo ko, di ba? Sagot ni Diana sabay haplos sa noo ni Rafael. At ang asawa hindi nang iiwan sa oras ng pangangailangan. Pero wag kang mag-isip ng kung ano, Rafael. Mananatili lang ako hanggang sa gumaling ka. Ngumiti si Rafael. Dahan-dahang pinikit ang kanyang mga mata. Alam niya hindi pa to ang katapusan ng laban. Ngunit sa gabing to, sapat na ang malaman na hindi siya iniwan ng tayong babaeng nagpatibok sa kanyang pusong bato. Isang linggo matapos lumabas ng ospital, bumalik na ang kulay sa mukha ni Rafael. Bagaman may benda pa ang kanyang tagiliran, pumasok na siyang muli sa kanyang home office. Si Diana naman, bagaman nananatili sa mansyon, ay mas naging tahimik at mailap. Isang hapon, habang nag-aayos si Diana sa mga gamit sa library, may isang lumang box na nahulog mula sa pinakataas na shelf. Nagkalat ang mga lumang papeles at isang kupas na itim at puting litrato. Sa litrato ay may isang batang lalaki na seryosong muka at may isang batang babae na masayang kumakain ng apa. Sa likod nito may nakasulat na Rafael and Marie, Batangas, 1998. Marie? Bulong ni Diana. Yon ang kanyang second name na tanging kanyang yumaong ama lamang ang tumatawag sa kanya. Biglang pumasok si Rafael sa library.
Na makita niya ang hawak ni Diana, tila napatigil ang tibok ng kanyang puso. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng kaba. Rafael, sinong batang babae dito? Bakit kamukha ko siya? At bakit kasama mo siya sa Batangas? Sunod-sunod na tanong ni Diana. Napabuntong hininga si Rafael at naupo sa kanyang civil chair. Yan ang dahilan kung bakit kita hinanap, Diana. Hindi lang dahil sa kailangan ko ng asawa para sa lolo ko. Lumapit si Diana, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Nung bata ako, dinala ako ng tatay ko sa Batangas matapos mamatay ang nanay ko. Doon ko nakilala ang isang batang babae na nagligtas sa akin na muntik na ako malunod sa dagat. Ang tatay niyang nag-alaga sa akin habang nagpapagaling ako. Ang tatay mo, Diana, si Mang Teodoro. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Kilala mo si tatay? Siya ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Bago siya mamatay sa aksidente sa construction site nung bata pa tayo, nangako ko sa kanya na babantayan kita, na hindi ko hayaan na mapahama ka, pag-amin ni Rafael. Nang malaman kong nasangkot ka sa gulo ni Alex Castro, alam ko, kailangan kong kumilos. Pero alam ko ring hindi ka tatanggap ng tulong mula sa isang estranghero, kaya gumawa ko ng paraan. Kahit ang paraang yon ay ang magmukhang masama sa mga mata mo. Kaya mo ba ako pinilit pakasalan ka para mabantayan mo ko? Tanong ni Diana. Tumutulo na ang luha. Gusto kitang ilayo sa mundong ginagalawan ni Alex. Alam ko mabuting tao siya pero ang paligid niya laging may panganib. Pero nagkamali ako, Diana. Sa kagustuhan kong protektahan ka, ako pala naging pinakamalaking panganib sa kaligayahan mo. Yumuko si Rafael, tila pasa ng buong mundo. If you want to leave now, I won't stop you. I've already settled everything for Alex. He has a new job in another province. You can go to him. Napatigil si Diana. Ang lalaking akala niya ay halimaw na nagnakaw ng kanyang buhay ay ang batang lalaki pala na matagal niya nang kinalimutan, ang kanyang unang kaibigan. Ang lalaking buong buhay na palang nagbabantay sa kanya simula sa malayo. Bakit di mo sinabi agad? Hikbi ni Diana. Dahil gusto kong mahalin mo ako bilang ako, hindi dahil sa utang na loob sa nakaraan, sagot ni Rafael. Sa sandaling yon, naramdaman ni Diana ang unti-unting pagguho ng huling pader sa kanyang puso. Ang galit na palitan ng pag-unawa. Ngunit bago siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Rafael. Attorney Santillan, kailangan niyo pong pumunta rito sa kumpanya. Boses ni Margareta, puno ng takot. Ang lolo niyo, inatake sa puso matapos malaman ang tungkol sa barilan sa bodega. At may mga polis po rito. May nag-file and counter-charge laban sa inyo para sa abduction ni Diana. Napatingin si Rafael kay Diana. Alam nilang dalawa kung sinong may gawa nito, si Alex. Hindi tumigil si Alex sa paghihiganti. Ang malamig na silid ng presinto ay tila isang malapit na biro para kay Rafael. Siya na dating hari ng korte ay nakaupo ngayon sa tapat ng isang investigador. Sa kabilang panig ng salamin nakatayo si Alex Castro kasama ng isang abogadong kinuha niya gamit ang perang pinahiram ni Jason bago to makulong. Attorney Santillan, may formal na reklamo laban sa inyo para sa kidnapping and serious illegal detention. Pahayag ng pulis. Ayon kay Mr. Castro, pinilit niyo si Diana Dominguez na pakasalan kayo kapalit ng kanyang kalayaan. Isang malinaw na pag-abuso sa inyong posisyon? Tumingin si Rafael kay Alex. Gagawin mo talaga to, Alex? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para makalabas ka. Ginawa mo yon para makuha si Diana. Hindi yun tulong, Rafael. Pahayad yun sa pagkatao niya. Sigaw ni Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot na hindi na kayang kontrolin. Sa labas ng presinto, nagkakagulo ang mga reporter. Dumating si Diana, hapo at mugto ang mga mata. Hinarang siya ni Margareta. Diana, kailangan mong magsalita. Kapag pinatunayan mong sinasabi ni Alex habang buhay, mawawalan ng lisensya si Rafael at mabubulok siya sa kulungan. Pero kapag pinantanggol mo siya, ikaw ang papasama sa mata ng publiko, babala ng sekretary. Pumasok si Diana sa loob ng interrogation room. Ang katahimikan nabasag lamang ng tunog ng kanyang takong. Tumingin si Alex sa kanya, umaasang ito na ang sandali ng kanyang pagkapanalo. Diana, sabihin mo sa kanilang totoo. Sabihin mo kung paano kanya pinilit. Malaya ka na, mahal. Wala na siyang magagawa sa'yo. Pangungumbinse ni Alex. Tinignan ni Diana si Rafael. Pagkatapos ay tumingin siya sa investigador. Nilabas ang kanyang marriage certificate at ang huling sulat na iniwan ng kanyang ama na binigay sa kanya ni Rafael kagabi. Wala pong kidnapping na nangyari.
Panimula ni Diana. Ang boses ay matatag at malinaw. Natigilan si Alex. Diana, anong sinasabi mo? Pinakasalan ko si Attorney Rafael alias Santillan dahil gusto ko, dahil siya ang kailangan ko. Pagpapatuloy ni Diana. At tungkol sa kaso ni Alex Castro, si Rafael gumawa ng lahat para mapatunayang inosente siya. Hindi niya ako pinilit, ako ang lumapit sa kanya dahil alam kong siya lang may sapat na tapang para harapin ang mga totoong kriminal sa Batangas. Nagsisinungaling ka. Ginayuma ka ba niya? Susugod sana si Alex ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Alex, itigil mo na to. Malungkot na sabi ni Diana. Ang Alex na minahal ko ay ang lalaking handang magsakripisyo para sa katwiran. Pero ang Alex na nasa harap ko ngayon isang lalaking handang manira ng buhay ng iba dahil lang sa selos. Hindi si Rafael ang nagnakaw sa'yo. Ikaw ang nagnakaw sa sarili mo ng pagkakataong magsimula muli. Dahil sa pahayag ni Diana, agad na na-dismiss ang reklamo laban kay Rafael. Paglabas sila ng presinto, sinalubong sila ng ulan, tila hinuhusgahan lahat ng dumi ng nakaraan. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Rafael habang pinapayungan si Diana. Maaari ka nang makalaya. Maaari ka nang bumalik sa dati mong buhay? Huminto si Diana, tumingin ng diretso kay Rafael. Dahil ang dati kong buhay walang saysay kung wala ka. Rafael, nung una akala ko ikaw ang presinto ko, pero na-realize ko ikaw palang aking tahanan. Napangiti si Rafael. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Binuhat niya si Diana, hinalikan to sa gitna ng ulan. Wala nang kontrata. Wala nang pilitan. Ang tayong naroon ay dalawang puso na nagtagpo sa gitna ng pagkakamali, ngunit piniling itamang lahat para sa pag-ibig. Matapos ang bagyong dumaan sa kanilang buhay sa Maynila, minabuti ni Rafael at Diana na bumalik sa Batangas, di bilang mga biktima kundi bilang mag-asawa na handang harapin ang kanilang bukas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng sementeryo kung saan nakahimlay ang ama ni Diana, si Mang Teodoro. Hawak ni Rafael ang isang pompo ng puting mga bulaklak habang si Diana ay may dalang kandila. Tay, nandito na po kami, panimula ni Diana. Habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan. Salamat dahil pinadala niyo ang taong magtatanggol sa akin. Lumuhod si Rafael sa tabi ni Diana. Mang Teodoro, tinupad ko ang pangako ninyo. Maaaring sa maling paraan ko sinimulan, pero hindi ko nabibitawan ang anak ninyo. Siya ang buhay ko ngayon. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal nilang pinagkait sa kanilang mga sarili. Pagkatapos inakay ni Rafael sa Diana tungo sa dalampasigan, ang lugar ko sa nagsimula ang lahat. Ngunit laking gulat ni Diana nang imbes sa pampang sila tumigil, dinala siya ni Rafael sa isang malawak na lupain na may nakatayong bagong gawang bahay. Isang modernong beach house na yari sa kahoy at salamin, overlooking sa asul na dagat. Ano to, Rafael? Tanong ni Diana. Namamangha sa ganda ng paligid. This is yours, Diana? Sagot ni Rafael. Binili ko ang lupaing to sa pangalan mo bago pa man tayo ikasal. Itong pangarap ng tatay mo para sa'yo, ang magkaroon ng sariling tahanan sa tapat ng dagat na minahal niya. Hindi makapaniwala si Diana. Kaya mo ba ginipit ng pamilya ni Jason dahil kinuha nila ang lupaing to sa amin noon? Tumango si Rafael. Ginamit nila ang pagiging mangmang ng tatay mo sa batas para gawin ang titulo ng lupa niyo nung bata pa tayo. Yun ang unang asong hinarap ko na maging abogado ko. I wanted to give back what was rightfully yours. Napayakap si Diana kay Rafael. Humihigbi sa tuwa. Lahat pala ng ginawa mo, kahit pagiging masungit at malamig mo, lahat yun para sa akin? I'm an attorney, Diana. I don't know how to express love through poems or songs. I express it through actions, through protection, and through justice. Bulong ni Rafael habang hinalikan ng noo ng asawa. Habang lumulubog ang araw, naglakad sila sa dalampasigan. Malayo sila sa ingay ng Maynila, malayo sa galit ni Alex at malayo sa panganib ni Jason. Sa bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin, tila sinusulat na isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang kasunduan, kundi isang malayang pagpili. Mahal kita, Attorney Rafael alias Santillan, sabi ni Diana. Ang kanyang boses sumasabay sa himig ng mga alon. Mahal din kita, Mrs. Diana Marie Santillan, forever, and that's a legal binding contract. Biro ni Rafael na nagpatawa kay Diana.
Isang taon ang mabilis na lumipas matapos manirahan si Rafael at Diana sa kanilang bahay sa tapat ng dagat sa Batangas. Ang mansyon sa Maynila ginawa na lamang nilang opisina at tinutuluyan tuwing may mahalagang hearing si Rafael. Si Diana hindi na lamang basta asawa na isang tanyag na abogado, nag-aaral na rin siya ngayon ng legal management para matulungan si Rafael sa kanyang mga kaso, lalo na sa mga pro bono cases para sa mga mahihirap na taga Batangas. Isang maaliwalas na umaga, habang nagkakape sila sa veranda, iniabot ni Margareta, ngayon ay mas malapit na kay Diana, ang isang puting sobre. Galing to sa Canada, attorney kay Diana nakapangalan, sabi ni Margareta bago lumayo para bigyan sila ng privacy. Nagtaka si Diana, wala siyang kakilala sa Canada. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, isang sulat ang nasa loob. Kasama na isang litrato na isang maliit na bata at isang lalaking nakangiti sa harap na isang simpleng bahay, si Alex Castro. Diana, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ni Rafael. Sumulat ako dahil gusto kong humingi ng tawad. Matagal bago ko natanggap na ang galit ko noon ay hindi dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kundi dahil sa sugat ng aking pride. Nabulag ako ng selos at muntik ko nang masira ang buhay ng taong nagligtas sa akin. Nandito na ako sa Canada. Binigyan ako ng pagkakataon ng kumpanyang nirekomenda ni Rafael. Oo, nalaman ko rin na siyang lihim na tumulong sa akin para makapag-abroad. May asawa na ako rito, si Carla, at isang anak na lalaki. Pinangalanan ko siyang Rafael bilang pagkilala sa lalaki nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Magiging masaya kayo. Malaya na ako, Diana. Tunay na malaya na. Hanggang sa... Alex, napaiyak si Diana habang binabasa ang sulat. Hindi to iyak ng lungkot kundi iyak ng pasasalamat. Ang huling tirik sa kanyang puso tuluyan ang nabunot. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Diana kay Rafael habang pinapakita ang sulat. Tinulungan mo siyang makapag-Canada nang di ko alam? Ngumiti si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sinabi ko sa iyo, Diana, ang trabaho ko magbigay ng hustisya at ang hustisya para sa ating dalawa ay ang makitang masaya at malayo ang mga taong naging bahagi na ating nakaraan. Ayoko magsimula tayo may bitbit na utang na loob o galit mula sa kanya. Niyakap ni Diana si Rafael na mahigpit. Isa kang napakabuting tao, Rafael. Minsan nakakalimutan kong the shark ang tawag sa'yo sa korte. Sa korte lang yon, Mrs. Santillan. Dito sa bahay, ako lang ang lalaking habang buhay magiging bilanggo ng pag-ibig mo. Biro ni Rafael sa behalik sa kanyang asawa. Sa di kalayuan ng araw ay dahan-dahang sumisikat sa dagat ng Batangas. Ang alon marahang humahampas sa pampang. Timbulong sa isang pangako na bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Wala na ang kontrata, wala na ang pilitan. Ang tanging natitira ay dalawang pusong napatunayan na sa gitna ng unos ang pag-ibig ang tanging batas na dapat sundin. 2 taon na nakalipas mula nang matanggap ni Diana ang sulat mula kay Alex. Ang buhay sa Batangas naging payapa at puro ng kulay. Si Diana malapit na rin magtapos sa kanyang pag-aaral habang si Rafael naman mas pinili ng hawakan ang kasong may kinalaman sa karapatang pantao. Malayo sa dilim at maruming mundo ng korporasyon na kinalakhan niya. Isang gabi habang naghahanda si Rafael para sa isang hearing kinabukasan, napansin niya na tila matamlay si Diana. Di nito nagustuhan ang paborito nitong ulam na sinigang na hipon at mas piniling kumain ng hilaw na mangga na may bagoong. Diana, are you okay? Masama bang pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong ni Rafael habang hinahaplos ang likod ng asawa. Medyo nahihilo lang ako, Rafael. Baka dahil lang to sa puyat sa pag-aaral para sa finals? Sagot ni Diana pero halata ang pamumutla nito. Di na panatag si Rafael. Kinabukasan, imbes na sa korte dumiretso, sinamahan niya si Diana sa isang ospital para magpa-check up. Habang naghihintay sa labas ng laboratory, hindi mapakali ang tanyag na abogado. Sanay siyang maghintay ng hatol ng huwes pero ang paghihintay sa resulta ng test ni Diana ay mas nakakapagpakaba sa kanya. Mr. and Mrs. Santillan, tawag ng doktor. Pumasok ang dalawa sa loob. Ngumiti ang doktora sa kanila, isang ngiting nagpagaan sa loob ni Diana. Congratulations, Attorney Santillan. Hindi po itang dahilan ng pagkahilo ng asawa mo. Mrs. Santillan is 8 weeks pregnant. Payag ng doktora habang pinapakita ang unang ultrasound image. Tumigil ang mundo ni Rafael.
Tinitigan niya ang maliit na itim na tuldok sa monitor, ang kanyang anak, ang bunga ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang pilit na kasunduan, ngunit nauwi sa isang totoong sumpaan. Rafael, magiging tatay ka na, bulong ni Diana, ang mga mata ay nagniningning sa luha ng katuwaan. Binuhat ni Rafael si Diana at hinalikan ito sa harap mismo ng doktor. Thank you, Diana. Thank you for giving me a real family. Akala ko noon ang tagumpay nasa pagkapanalo sa kaso, pero nandito pala sa bisig mo ang tunay kong panalo. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Si Margareta na naging tapat na kaibigan na ni Diana ay tumawag ng may halong kaba. Attorney Rafael, nakalabas na ng kulungan si Jason Valderrama dahil sa mga koneksyon ng pamilya niya nabigyan siya ng parol at ang balita ko ang unang hinanap niya ay ang kinaroroonan niyo sa Batangas. Nagdilim ang mukha ni Rafael. Ang kanyang pagiging the shark ay muling nabuhay. Alam niyang hindi titigil si Jason hanggat dito nakakaganti sa kanya. Huwag kang mag-alala, Margareta. Bantayan mo ang bawat galaw niya. Hindi ko hahayaang madapuan man lang ng masamang tingin na mag-asawa ko. Matigas na sabi ni Rafael. Hinarap niya si Diana na nooy nag-aayos ng mga gamit para sa sanggol. Diana, kailangan nating mag-ingat. Babalik tayo sa Maynila sa susunod na linggo kung saan mas ligtas at mas maraming security. Bakit, Rafael? May gulo ba? Kaba ni Diana. Wala, mahal. Gusto ko lang siguraduhin sa pinakamagandang ospital ka manganganak. Pagsisinungaling ni Rafael para hindi ma-stress ang asawa. Ayaw niyang malaman ni Diana na ang anino ng nakaraan ay muling nagbabanta. Sa kabilang panig ng probinsya, sa isang sasakyan ang nakaparada sa tapat ng bahay ni Rafael mula sa malayo. Sa loob nito nakaupo si Jason, hawak ang isang litrato ni Diana. Hindi pa tayo tapos, Rafael. Nakuha mong lahat sa akin, ang lisensya ko, ang dangal ko at ang yaman ko. Ngayon, kukunin ko ako ng pinakamahalaga sa'yo. Bulong na Jason habang nandilisik ang mga mata. Magsisimula na naman ang isang labanan, pero sa pagkakataong to, hindi na lang si Diana ang pinagtatanggol ni Rafael. Pinagtatanggol niya ang kanilang kinabukasan, ang kanyang magiging anak. Hindi mapakali si Rafael. Bagaman pilit niyang tinatago kay Diana ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa bawat sulok ng kanilang bakuran sa Batangas. Alam niya na si Jason hindi lang basta kaaway, ito'y isang sugatang leon na wala ng lalakaran kung hindi ang ganti. Rafael, bakit ba ang daming bagong security sa labas? Tanong ni Diana habang dahan-dahang inaaplos ang kanyang tiyan na nagsisimula ng committed ang baro. At bakit bawal na akong pumunta sa palengke? Lumapit si Rafael, niyakap si Diana mula sa likuran. Binaba niya ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. Mahal, gusto ko lang siguraduhin na zero risk ang pagbubuntis mo. Masyadong mainit ang panahon at ayokong mapagod ka. Masyado kang protective, attorney. Biro ni Diana. Di alam ang tunay na panganib, ngunit kinagabihan. Habang mahimbing na natutulog si Diana, nakatanggap ng mensahe si Rafael mula sa kanyang head of security. Sir, may nakita kaming drone na umaaligid sa property. Mukhang tinititigan ang layout ng bahay. Dito na nagpasya si Rafael. Ihanda ang sasakyan. Ngayong gabi rin aalis kami patungo Maynila. Gamitin ang decoy car sa main gate, dadaan kami sa back exit. Dahan-dahang ginising ni Rafael si Diana. Mahal, gising. Kailangan nating umalis? Bakit? Anong oras na, Rafael? Antok na tanong ni Diana. Ngayon na, Diana. Huwag ka na magtanong. Magtiwala ka sa akin. Seryosong sabi ni Rafael. Nakita ni Diana ang tensyon sa panga ng asawa at doon niya na-realize na may masamang nangyayari. Habang binabaybay ang madilim na kalsada ng Star Tollway, isang itim na SUV ang biglang sumulpot sa kanilang likuran. Pinapatay nito ang ilaw, tila isang anino na sumusunod sa bawat liko nila. Rafael, may sumusunod sa atin, sigaw ni Diana. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa kaba. Huwag kang bibitiw, Diana. Isuot mo ang seatbelt mo ng maayos, sigaw ni Rafael habang binibilisan ng takbo. Biglang bumukas sa mga ilaw na SUV sa likod, nakakasilaw, at sa isang pagkakataon pilit silang binangga nito sa gilid. Nawalan ng balanse ang sasakyan ni Rafael. Jason! Asik ni Rafael na makita ang mukha ng kanyang karibal sa kabilang sasakyan. Nakangisi ito na tila baliw. Dito na magtatapos ang swerte mo, Santillan? Sigaw na Jason sa kabilang bintana.
Pilit iniwas ni Rafael ang sasakyan para di tumama ang panig ni Diana sa guardrail. Ginamit niya ang kanyang husay sa pagmamaneho para harangan ang SUV ni Jason hanggang sa dumating ang dalawang backup cars ng kanyang security. Na-corner si Jason sa gilid ng kalsada. Mabilis bumaba si Rafael, hawak ang kanyang barel. Ngunit bago pa siya makalapit ay napalibutan na ng mga pulis si Jason. Huli ka, Valderrama. Violation of parole, reckless imprudence at attempted homicide. Malamig na sabi ni Rafael habang nakatitig si Diana sa loob ng sasakyan. Diana, are you okay? Ang baby. Nanginginig si Diana, umiiyak sa sobrang takot. Ayos lang kami, Rafael, pero wag mo na kaming iiwan, please. Niyakap na mahigpit ni Rafael ang asawa. Pangako, hindi na kayo maaabot ng kahit anong anino ng nakaraan. Tapos na ang laban, Diana. Malaya na tayo. Tunay na malaya na. 7 buwan ang lumipas. Sa loob ng isang delivery room sa Makati Medical Center, naririnig ang malakas na hininga ni Diana. Hawak ni Rafael ang kanyang kamay. Pawis na pawis din ang abogado. Tila siyang nanganganak sa tindi ng kaba. Kaya mo yan, Diana. Push! Mahal! 1 beses na lang. Pang-encourage ni Rafael. At sa wakas, isang malakas na iyak ang pumuno sa buong silid. Isang iyak na tila musika sa pandinig ng mag-asawa. It's a healthy baby boy, attorney, wika ng doktor. Nilapag ang sanggol sa dibdib ni Diana. Doon, di na napigilan ni Rafael ang pag-agos ng kanyang luha. Ang lalaking kilala bilang matigas at walang puso ay humihikbi habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Diana. Pagod, pero punong-puno ng ningning ang mga mata. Elias, sagot ni Rafael. Dahil siya ang liwanag na nagmula sa dilim ng ating nakaraan. Elias Santillan. 5 taon ang lumipas. Ang dalampasigan ng Batangas ay nananatiling saksi sa bawat tawa at habulan sa buhanginan. Sa harap ng Santillan Beach House, isang batang lalaki na may matatalas na mata at mapangakit ng ngiti ang mabilis na tumatakbo habang may hawak na saranggola. Daddy, look! It's flying so high! Sigaw na 5 taong gulang na si Elias. Lumabas si Rafael mula sa veranda, bit-bit ng isang baso ng juice. Wala na ang kanyang mamahaling tuxedo. Suot na lang niya isang simpleng puting linen shirt at short. Ang kanyang mukha na dati puno ng tensyon at lamig, ngayon bakas na ang linyang dulot ng madalas na pangiti. Just like our dreams, Elias. Higher than the clouds? Sagot ni Rafael habang ginagabayan ng anak sa paghawak ng PC. Lumabas din si Diana mula sa loob ng bahay. Bit-bit niya ang isang sanggol na babae na himbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang kanilang pangalawang anak na si Marie. Rafael, daan-dahan lang, baka madapa si Elias. Paalala ni Diana. Lumapit siya sa asawa, sumandal sa balikat nito. Sinong mag-aakala na dito tayo hahantong sa gitna ng lahat ng gulo noon? Inakbayan ni Rafael si Diana at hinalikan to sa noo. I always knew, Diana. Even when I was acting like a shark in the courtroom, my heart was already anchored here, with you. Sa loob ng 5 taon, maraming nagbago. Si Jason Valderrama na nanatili sa loob ng pambansang bilangguan matapos mapatunayan ang kanyang mga ilegal na gawain. Doon niya napagtanton ang batas niya, pilit binabaluktot ang siya ring bumasag sa kanyang mga pakpak. Si Alex Castro naman naging matagumpay na manager sa isang construction firm sa Canada. Nagpapadala pa rin ng mga litrato ng kanyang pamilya at paminsan-minsan nakaka-video call sila ni Diana para kamustahin ng mga bata. Wala na ang pait, wala na ang selos. Tanging respeto na lamang ang namamagitan sa kanila. Si Margareta, siya na ngayon ang head of operations ng Santillan and Dominguez Law Firm. Isang firm na binuo ni na Rafael at Diana na nakatutok sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa probinsya. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahilang langit, naupo ang pamilya Santillan sa tabing dagat. Rafael, tawag ni Diana habang nakatingin sa malayo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa gabing hiningi mong kamay ko, kapalit ng kalayaan ni Alex, gagawin mo pa rin ba? Tumingin si Rafael ng malalim sa mga mata ng asawa. Hindi. Dahil kung babalik ako, hihilingin ko ang kamay mo, hindi dahil sa isang kontrata o dahil sa utang na loob. Hihilingin ko to dahil ikaw ang tanging babaeng nagturo sa akin na ang pinakamakapangyarihang batas sa mundo ay hindi nakasulat sa mga libro. Kundi, tanong ni Diana nang may ngiti. Kundi ang batas na nakaukit sa puso natin, ang batas ng pag-ibig.
Nagdugtong ang kanilang mga labi sa isang matamis at matagal na halik, habang ang tunog ng alon ay tila pumapalakpak sa kanilang tagumpay. Ang dating attorney's prize ay bayad na, hindi ng ginto, kundi ng habang buhay na katapatan at pagmamahal. Ang kwento ni na Rafael at Diana ay isang paalala na ang bawat pagkakamali may pagkakataong maitama, na ang sakripisyo hindi palaging pagkatalo at ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Sabado ng umaga sa Batangas, ang sikat ng araw tumatagos sa bintana ng kanilang master's bedroom. Nakadapa si Rafael, mahimbing pa ang tulog, habang si Diana kanina pa gising at abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Ngayong araw ang Grand Alumni Homecoming ng high school ni Diana sa Kabayanan, at dahil naging abala siya sa pag-aaral at sa mga bata nitong mga nakaraang taon, ngayon lang siya muling makakadalo. Rafael, gising na. Sabi mo sasamahan mo ko sa reunion. Malambing nayaya ni Diana habang tinatapik ang balikat ng asawa. Umungo lang si Rafael at mas isinabso ang mukha sa unan. Ayoko. Masyadong maraming lalaki doon na sigurado kung naging crush mo nung high school. Natawa si Diana. Rafael, high school pa yun. Tsaka ikaw ng asawa ko, di ba? The great attorney Santillan. Nagsiselos sa mga kalaro ko sa patintero noon. Agad na bumangon si Rafael. Nakakunot ang noo pero ang kanyang mga matay may halong biro. I am not jealous. I'm just protecting my investment. Investment talaga? Pang-aasar ni Diana. Pagdating nila sa venue, lahat ng matay nasa mag-asawa. Si Diana napakaganda sa kanyang simpleng floral sundress, habang si Rafael mukhang out of place sa kanyang seryosong aura kahit na naka-polo shirt lamang ito. Diana, ikaw na ba yan? Sigaw na isang lalaki mula sa malayo. Lumapit na isang matangkad at gwapong lalaki, si Marco, ang dating basketball captain at naging prom date ni Diana. Wow, lalo kang gumanda. Balita ko, asawa mo na ang sikat na abogado. Oo, Marco. Si Rafael, asawa ko? Rafael, si Marco, dati kong friend. Pakilala ni Diana. Nilahad ni Marco ang kamay pero tiningnan lang to ni Rafael ng matalim. Yung tingin na ginagamit nga sa korte kapag gigisahin niya na ang testigo. Attorney Santillan, balita ko, ikaw ang pinakamagaling sa Maynila, sabi ni Marco. Pilit nagpapaka-cool kahit pinapawisan na sa titig ni Rafael. I don't just win cases, Mr. Basketball Captain. I also keep what's mine, permanently. Malamig na sagot ni Rafael, sabay pulupot ng kamay sa bewang ni Diana. Napakamot na lang ng ulo si Marco at nagpaalam na. Kinarot naman ni Diana si Rafael sa tagiliran. Rafael, nakakahiya ka. Tinatakot mo yung tao. He was looking at you for more than 3 seconds, Diana. That's a violation of my peace of mind. Katwiran ni Rafael habang kumuha ng juice. Pag-uwi nila sa bahay, pagod na pagod si Diana pero masaya. Tulog na ang mga bata sa kanilang kwarto. Naupo sila sa duyan sa veranda, pinagmamasdan ng mga bituin. Alam mo, Rafael, kahit gaano ka pa kasungit o kaselos, hindi ko ipagpapalit ang buhay natin ngayon. Sabi ni Diana habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Inalika ni Rafael ang tuktok ng ulo ni Diana. Sorry kung minsan ay overprotective ako. Siguro dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang batang babaeng nagligtas sa akin sa dagat noon ay ang babaeng kasama ko na ngayon sa pagbuo ng pangarap. Kinuha ni Rafael ang kanyang wallet at nilabas sa isang maliit na piraso ng papel. Laking gulat ni Diana nang makitang yon ang marriage contract nila noon, ang orihinal na may pirma niya. Bakit nasa iyo pa yan? Sabi mo void na yan, tanong ni Diana. Void as a legal document, yes, but as a memory, it's my favorite contract, bulong ni Rafael. Dahil dito nagsimula ang lahat. Dito ko nalaman ang pinakamahirap na kasong ipanalo ay ang puso ng babaeng mahal ko. And you won, attorney? Sagot ni Diana. No, Diana, we won. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagsumpaan ang dalawa, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa isang pag-ibig na kahit ang pinakamagaling na abogado ay di kayang ipaliwanag gamit ang mga salita. Isang munting trivia. Alam niyo ba na hanggang ngayon ang paboritong bonding ni Rafael at ng anak niyang si Elias ay ang maglaro ng mock trial? At ang laging judge, walang iba kundi si Diana, na laging nagpapasya na si Rafael ang guilty of loving her too much. Rafael's POV. Sabi nila bawat tao may presyo. Bilang isang abogado na humahawak ng mga kasong bilyon ang nakataya, yan ang naging mantra ko. Hustisya?
Para sa akin, isa lang produkto na binibili ng pinakamalakas at pinakamayaman. Wala akong pakialam sa emosyon. Ang mahalaga, ang panalo, ang pirma, at ang tseke. Ngunit nung hapong yon, habang lumalabas ako ng lobby ng Santillan Law Firm, tumigil ang mundo ko. Nakita ko isang babaeng nakatayo sa ulan, gusot ang damit, basa ang buhok, hawak ang isang luma at basang folder. Nung una, kala ko isa siya sa mga desperadong kliyente na hihingi ng pro bono work. Akmang lalampasan ko siya nang bigla siyang humarang sa tapat ko. Attorney Santillan, sandali lang po. Ang boses niya, parang isang kanta na narinig ko na noon pa. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata, doon ko nakita ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Nakita ko ang batang babaeng nagbigay sa akin ng apa sa dalampasigan ng Batangas noong ako'y 10 taong gulang pa lamang. Ang batang babaeng naging dahilan kung bakit ako nangakong magiging malakas, si Diana. Gusto ko siyang yakapin noon din. Gusto kong sabihin na, Diana, ako to. Ang batang iniligtas mo pero hindi ko po pwedeng gawin yon. Alam ko ang sitwasyon niya. Alam ko ang tungkol kay Alex Castro. Alam ko, tutulungan ko siya bilang isang kaibigan, hindi niya tatanggapin ang marangyang buhay na gusto ko ibigay sa kanya. Masyado siyang marangal. Masyado siyang tapat sa nobyo niya kaya't pinili kong maging halimaw. Do you know how much I charge per hour, Miss Dominguez? Sabi ko sa kanya kahit ang totoo, gusto ko nang sakupin ang sarili ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Nakita ko ang galit at iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang kailangan kong maging kontrabida sa buhay ng babaeng kaisa-isa kong mahal. Nang sumakay ako ng sasakyan, nakita ko siya sa side mirror, nakaluhod sa kalsada habang pinupulot ang mga papel. Doon ko nasulat ang kontrata sa isip ko, hindi para saktan siya kundi para itali siya sa akin. Para masigurado na walang ibang mananakit sa kanya. I will make you hate me, Diana. Bulong ko sa sarili ko habang pinapaandar ang makina. Kinamuhian mo man ako ngayon. Sisiguraduhin kong sa huli ligtas ka. Kahit ang kapalit ay sarili kong kaligayahan. Hindi ko alam noon ang trap na ginagawa ko para sa kanya ay ang siya palang magiging sarili kong bitag. Akala ko akong may hawak ng alas pero sa sandaling pumirma siya sa kontrata at tumingin sa akin ng may luha, alam ko na ako na ang talo. Talo na ako sa pag-ibig na 3 dekada ko nang tinatago. Sa gabi ng kanilang kasal, habang natutulog si Diana, di alam ng dalaga na binabantayan siya ni Rafael. Kinuha ni Rafael ang kanyang journal at isinulat ng isang maikling pangungusap. Ngayong gabi, nakuha ko ang kanyang pangalan. Sa mga sumunod na gabi, gagawin ko ang lahat para makuha ko ang kanyang kapatawaran at ang kanyang puso. Alex POV. Malamig ang semento, amoy kalawang, pawis at kawalang pag-asa. Yan ang mundo ko sa loob ng 5 buwan. Bawat gabi ang tayong nagpapanatili sa akin na buhay ay ang mukha ni Diana. Ang kanyang ngiti, ang pangako naming dalawa sa ilalim ng puno ng mangga at ang pangarap namin na makaalis sa hirap. Alex, hihintayin kita kahit anong mangyari. Yan ang huling sinabi niya sa akin bago ko tuluyang ikulong. Kaya nung isang hapon nang sabihin ng guard na may bisita ako, isang abogado, kala ko narinig na ng Diyos ang dasal ko. Kala ko'y may himalang mangyayari. Pero nang pumasok ang isang lalaking nakatuksido, makinang ang sapatos at may dalang aura ng kapangyarihan, alam ko hindi siyang himala na inaasahan ko. Siya ang agila at ako ang maliit na ibon nakakulong sa rehas. Attorney Rafael Santillan, pakilala niya. Ang boses walang emosyon, parang binabasa lang ang isang listahan ng mga patay. Ikaw ba ang tutulong sa akin? Pinadala ka ba ni Diana? Tanong ko, puno ng pag-asa. Di siya agad sumagot. Tinignan niya muna ang paligid ng selda ko na may halong pandidiri at awa. Pagkatapos tumingin siya diretso sa akin. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Selos. Di ko maintindihan noon. Bakit magsiselos ang isang bilyonaryong abogado sa isang tulad kong bilanggo? Tutulungan kita, Alex Castro, pero may kapalit. Sabi niya at binaba ang isang dokumento sa mesa. Lalabas ka rito. Malilinis ang pangalan mo pero sa sandaling tumapak ka sa labas, kailangan mong kalimutan si Diana Dominguez. Napatayo ako at sinuntok ang mesa. Anong sabi mo? Anong ginawa mo kay Diana? Ngumiti siya ng bahagya pero ang mga mata nanatiling malamig. Ginawa ko siyang asawa ko, Alex. She is Mrs. Santillan now and I'm here to make you sure you stay away from my wife. Sa sandaling yon, gumuho ang mundo ko.
Ang galit na naramdaman ko ay higit pa sa galit ko sa mga taong nang frame up sa akin. Gusto ko siyang saksakin ng tingin, pero habang nagsasalita siya napansin kong isang bagay. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang ballpen, ang panginginig ng panga niya. Na-realize ko hindi lang siyang kalaban ko, siya rin ang biktima ng sarili niyang obsession. Mahal ka niya, Alex. Dugtong niya bago siya tumalikod. Pero mas kaya ko siyang protektahan kaysa sa'yo. Hayaan mo siyang maging masaya sa piling ko at ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na matagal mo nang hinihingi. Lumabas siya sa silid nito nang hindi lumilingon. Naiwan akong mag-isa sa dilim, yakap ang katotohanan na ang kalayaan ko ay binayaran ng kaligayahan ng babaeng pinakamamahal ko. Doon ko natutunan na sa mundo ng mga makapangyarihan ay ang pag-ibig isang marahas na transaksyon. At sa transaksyon yon, ako ang talo. Nung nasa Canada na si Alex, madalas siyang tumingin sa langit tuwing gabi. Sa kanyang isip, may isang maikling dasal siya para sa mag-asawa. Salamat, Rafael. Salamat dahil kahit nagnakaw ka, hindi mo ninakaw ang pagkakataon niyang maging ligtas. Masakit man, alam kong sa piling mo, hindi na siya kailanman muling iiyak sa gutom o takot. Ang kwentong The Attorney's Prize ay hindi lamang isang typical na romance. Ito'y salamin ng realidad, katarungan at ng masalimuot na kalikasan ng tao. Narito ang mga pangunahing aral at mensaheng iniwan ng paglalakbay ni Rafael at Diana. Ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sa simula, ang sakripisyo ni Diana ay mukhang pagsuko or surrender. Isang desperadong hakbang para iligtas si Alex. Ngunit sa dulo natutunan natin ang tunay na sakripisyo ay pagpili sa kung anong tama kaysa kung anong madali. Pinili ni Rafael na maging kontrabida sa mata ni Diana para masiguro ang kaligtasan nito. Pinapakitang ang tunay na pag-ibig hindi laging madali o maganda. Madalas ito'y masakit at tahimik. Ang batas versus ang katotohanan. Ang kwento nagpapaalala na ang batas ay maaaring gamitin para sa kabutihan o panlilinlang. Si Rafael ay bihasang abogado ngunit nakuha lamang niya ang hustisya para sa kanyang sariling damdamin ng bitawan ng pagiging manipulator at maging tapat. Ang legalidad hindi laging katumbas ng moralidad. Ang tunay na katarungan nakakamit lamang pag ang puso'y malaya sa panlilinlang. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ni Diana kay Rafael ay hindi dahil kinalimutan niya ang pananakit nito, kundi dahil naiintindihan niya ang pinagmulan nito. Gayon din ang pagpapatawad ni Alex sa kanyang sarili at kay Rafael ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan sa Canada. Ang galit ay isang kulungang walang rehas. Ang pagpapatawad ang tanging susi para makalabas dito. Di lahat ng bayani mukhang santo. Si Rafael ay isang gray character. Di siya perpekto. Siya ay makasarili, seloso at mapang-abuso sa kapangyarihan sa simula. Ngunit pinapakita ng kanyang pagbabago na may pag-asang bawat tao. Ang pag-ibig may kakayahang baguhin ng isang shark tungo sa pagiging isang tahanan. Ang tadhana at ang malayang pagpili, bagaman may contract na nagbigkis sa kanila, naging masaya lamang sila nang mawala ang kontratang ito. Ang mensahe ay malinaw. Ang pag-ibig di isang obligasyon, ito ay isang malayang pagpili. Pinili ni Diana ang manatili kay Rafael, hindi dahil sa papel, kundi dahil naramdaman niya ang seguridad at pagmamahal. Ang buhay punong-puno ng mga kasunduan at transaksyon, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa mundo, tulad ng tiwala at tunay na pag-ibig, hindi mabibili ng anumang halaga. Ang bawat isa sa atin may presyo, ngunit ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay ang taong handang bayaran ang presyong iyon ng hindi nanunumbat. Kahit pa kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Rafael at Diana, isang paglalakbay na nagpatunay na sa likod ng bawat madilim na kasunduan may liwanag na naghihintay para sa mga pusong marunong magtiwala. Sana'y naging makabuluhan ang bawat kabanata sa inyo at sana'y may baon kayong aral na mapupulot sa inyong sariling mga pakikipagsapalaran sa buhay, na ang tunay na katarungan hindi lamang matatagpuan sa batas ng tao kundi sa batas ng pag-ibig at pagpapatawad. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat karakter at bawat salita na aking ibinabahagi. Mag-iingat po kayong lahat palagi hanggang sa susunod nating kwento. Ako po ang inyong storyteller, muling nagpapasalamat at nagpapaalam.